Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa ways to navigate the unknown. At ngayong araw po ay nakakapangalawang topic na po tayo. Una po, see through the eyes of faith. Ngayon naman po, remember God's faithfulness. So para naman po sa ating scripture po ngayong araw, ito po ay matatagpuan sa Psalm 77 verse 11 to 12. At ito po ang kasabihan po sa English po, sa New International Version. Excuse me po. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracle of long ago. I will consider all your works and meditate on all your might deeds. Ito naman po ang sabi po sa mga awit, sa Tagalog po. Aking gugunitain ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aking aalalahanin ang mga kahangahangang gawa mo noong unang panahon. Ako'y magbubulay-bulay sa lahat mong mga gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. So dito po sa sinasabi po sa mga awit po is kung ano po yung mga ginawa po ng ating Panginoon Diyos noong unang panahon po. Kung paano po siya gumalaw po dito sa mundo at kung ano po yung mga sacrifices po na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay patungkol sa pagkakaroon po ng pagbubulay-bulay o pagbibigay pansin po sa ating Panginoon Diyos sa lahat po ng ginawa niya po sa atin dito po sa mundong ibabaw po. So para naman po sa ating katuruan po, una, God sometimes seems distant. So ang ating Panginoon Diyos daw po is minsan daw po nakikita daw po natin or nasiseems din po natin na distance po ang ating Panginoon, but dito po is masasabi ko po na hindi po nagkakaroon po ng distance ang ating Panginoon Diyos, kundi tayo po mismo ang nagkakaroon po ng distansya po sa ating Panginoon Diyos, kasi dahil po yun sa mga ginagawa po nating bagay or mas mais inuuna po natin yung sarili po nating kagustuhan kaysa po sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Kumbaga, ito yung gusto ng Panginoong Diyos sa'yo, dito ka mapunta. Pero yung path na pinili mo is yung sa sarili mo at hindi mo inaalala yung kung anong gusto sa'yo ng Panginoon Diyos. Mas sinunod mo yung sarili mong kagustuhan para nga dun sa pansarili mo lamang or nais mong makamit dun sa kagustuhan na pinili mo. So, pangalawang katuruan, remembering the past help secure the future. So, sabi dito is yung pagkakaroon natin ng alaala sa nakaraan or sa past natin ay siyang nagsisecure para sa future natin. Kasi kung dati sa nakaraan natin is hindi tayo maka-Diyos or wala tayo sa ating Panginoong Diyos at puro tayo mga mundong bagay, in the futures is tutuwid natin yon. Kasi sa future, dun sa futures gagawin na natin is maglilingkod na tayo sa ating Panginoon Diyos, kikilalanin natin siya at gagawin na natin siyang tagapagligtas sa ating buhay. At palagi na natin gagawin yung mga utos niya or mga nakasaad sa Biblia. So yun doon pa lamang nasisecure na yung future natin. Alam na natin kung anong kilos ang gagawin natin sa future at nakasecure na siya. So pangatong katalan po, the Bible is God's record of faithfulness. So pag sinabi po natin faithfulness, ito ba yung pagtitiwala or pananampalataya po natin sa ating Panginoon Diyos. So ang ating Panginoon Diyos daw po is nare-record na po yun through the Bibles. Lahat po ng may faithfulness po na tao sa Kanya, lahat po ng may mga nananampalataya po sa Kanya, lahat po ay naka-record po sa ating Panginoon Diyos. At lahat po ng mga is binibigyan po ng gantimpala po ng ating Panginoon Diyos. Hindi man po sa ngayon pero in the future po ay alam ko may bibigay po yan ng ating Panginoon Diyos. Yan po yan, ipagkakalingkod niya po yun po sa mga taong naniniwala po sa Kanya o nananampalataya po sa Kanya. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.